Ako si Anika Carter, isang 29 taong gulang na sound engineer. Aaminin ko, hindi naging maganda ang aking pananaw sa mga awiting Pilipino. Para sa akin, masyado itong madamdamin. Tila medyo eksaherado. Ang mga sikat na OPM pop songs ay parang masyadong komersyal, habang ang mga lumang kundiman ay tila medyo luma para sa aking pandinig. Dala ang ganitong mga pagkiling. Ako ay naatasan bilang sound director para sa isang singing competition sa Wilson High School sa California. Ito ay isang malaking kaganapan sa buong estado, kung saan 50 na paaralan ang maglalaban-laban. Sa unang araw ko pa lang sa paaralan, may napansin na akong kakaiba. Ang choir leader na si Richard Thompson ay inaayos ang posisyon ng mga mag-aaral, ngunit ang paraan niya ay nagpakunot ng aking noo. Inilagay niya ang sarili niyang anak na si Samantha Davis sa pinakaunahan, sa gitnang-gitna. Si Samantha, na may buhok na kulay ginto at mga matang bughaw, ay hindi man lang itinago ang kanyang ngiting may pagmamalaki, na para bang ang posisyong iyon ay talagang para sa kanya. Subalit, sa isang sulok, nakita ko ang isang dalagang Asyano na nag-iisang nakatayo. Siya si Tala Reyes, isang 70 taong gulang na dalaga mula sa isang pamilyang Pilipinong imigrante. Si Tala ay may maliit na pangangatawan at laging may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay kakaiba. Mayroon itong malalim na kalungkutan habang nagpapakita rin ng matatag na kalooban. Habang ang ibang mga mag-aaral ay nag-iingay at nagkakatuwaan, si Tala ay tahimik na nakaupo sa isang tabi, nakatuon ng pansin sa kanyang music sheet. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadastos sa piyesa at ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw na para bang tahimik niyang pinapraktis ang bawat nota. Sa likuran ng rehearsal room, napansin ko ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit pang trabaho, tahimik na nakatayo. Siya ang ama ni Tala, si Jose Reyes, 53 taong gulang. Tahimik na pinagmamasdan ni Jose ang kanyang anak na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng kalyo dahil sa matagal na pagtatrabaho bilang welder. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa walang kapantay na pagmamahal. Ang ibang mga magulang ay nakasuot ng mga mamahaling damit, malakas na nag-uusap at ipinagmamalaki ang mga nagawa ng kanilang mga anak. Ngunit iba si Jose. Tahimik lang siyang nanatili sa isang sulok, matiyagang naghihintay. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kanyang relo at pagkatapos ay ibinabalik ang kanyang tingin sa kanyang anak. Ramdam ko ang kaba at pananabik sa kanyang puso. Ngunit pilit niyang itinatago ang mga emosyong ito. Ang pamilyang ito ay nag-iwan sa akin ng malalim na impresyon. Bagamat hindi ko pa alam noon ang kwento sa likod nila, sinasabi sa akin ng aking kutob na may espesyal na ugnayan ang mag-amang ito. Paminsan-minsan, lilingon si Tala sa kanyang ama. Kapag nagtama ang kanilang mga mata, magpapalitan sila ng isang ngiti na puno ng pag-unawa. Ang kanilang di-verbal na komunikasyon ay nagparamdam sa akin ng pagtataka at nagsimulang magpabago sa aking pananaw tungkol sa kulturang Pilipino. Nagsimula na ang ensayo. Ipinakpak ni Richard ang kanyang mga kamay upang patahimikin ang lahat. Agad na humarap si Tala sa choir leader, tuwid ang likod, handang harapin ang susunod na hamon. At ako naman, handa na ring ayusin ang mga sound system para sa huling paghahanda sa kompetisyong ito. Noon, hindi ko pa alam kung ano ang mga susunod na mangyayari na lubusang magpapabago sa aking pag-unawa sa musika, sa Pilipinas at sa buong mundo. Nang formal na magsimula ang ensayo, mas naging malinaw ang pag-uugali ni Richard. Lumapit siya kay Tala at sinabi sa malamig na tono, "Tala, pumunta ka sa likod. Sumabay ka na lang sa koro. Huwag kang masyadong magpakitang gilas." Ang mga salitang iyon ay tila napakatining sa tahimik na silid ensayan. Nakita kong namula ng bahagya ang mukha ni Tala, ngunit tumango lamang siya at tahimik na lumipat sa likurang hanay. Ang ibang mga mag-aaral ay nagkunwaring walang narinig, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Hindi ko maiwasang mapakunot noo. Kahit na wala akong magandang impresyon sa musikang Pilipino, ang ganitong hayagang paboritismo ay ikinainis ko. Pagdating ni Tala sa likod, yumuko siya upang ayusin ang kanyang music sheet. Nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tiyak na gusto niyang sumagot. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili, ngunit pinili niyang magtimpi. Mula sa bintana, nakita ko si G. Jose na nakatayo sa labas. Marahil ay narinig niya ang sinabi kanina. Tumigas ang ekspresyon ng kanyang mukha at ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ngunit sa huli, pinili rin niyang manahimik, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang anak. Ang pagtitimpi ng mag-amang ito
ay nagdulot ng komplikadong damdamin sa aking puso. Nagpatuloy ang ensayo. Lumingon si Richard kay Samantha. Samantha, lakasan mo pa ang boses mo. Ikaw ang lead vocalist natin. Lahat ay dapat makinig sa'yo at sumunod sa iyong tiyempo. Tumango si Samantha ng may pagmamalaki. Malakas nga ang kanyang boses, ngunit kulang ito sa kaluluwa. Bilang isang sound engineer, sensitibo ako sa mga pinong pagkakaiba sa musika. Ang teknika ni Samantha ay maayos, ngunit ang kanyang pag-awit ay malamig na parang makina, walang emosyon. Sa kabilang banda, kahit na si Tala ay mahina lamang sumasabay sa likod, naririnig ko ang kakaibang katangian ng kanyang boses. Mayroon itong init, lalim, isang bagay na hindi ko naramdaman sa ibang mga mag-aaral. Ngunit tila bingi si Richard dito. Sa oras ng pahinga, palihim kong pinagmasdan si Tala. Mag-isa siyang nakaupo sa isang sulok. May hawak na maliit na kwaderno at may isinusulat dito. Dahil sa kuryosidad, lumapit ako at nakita kong isinusulat niya ang liriko ng isang kanta at ito ay nakasulat sa Tagalog. Ang mga letra ay maayos at maganda. Bawat salita ay isinulat ng may buong atensyon. Anong kanta iyan? Hindi ko napigilang itanong. Nag-angat ng tingin si Tala. Medyo nagulat at pagkatapos ay ngumiti ng mahiya. Ito po ay isang awit na isinulat ng aking ina. Nais niya na hindi ko makakalimutan ang aming pinagmulan. Ang kanyang Ingles ay medyo may tonong Pilipino, ngunit ito ay taos-puso. Musikero ba ang nanay mo? Patuloy kong tanong. Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa mga mata ni Tala, ngunit agad itong bumalik sa normal. Dati po, wala na siya ngayon. Pero sabi ni Papa, basta't patuloy akong kumanta, maririnig ako ni Mama. Ang mga salitang iyon ay tumimos sa aking puso. Nagsimula akong maunawaan na ang tila simpleng dalagang Pilipinang ito ay maaaring may mas komplikadong kwento kaysa sa inaakala ko. Nagpatuloy ang ensayo, ngunit lalong tumindi ang tensyon. Naging mas mahigpit ang mga utos ni Richard kay Tala. Tala, masyadong malakas ang boses mo. Hindi marinig ng iba si Samantha. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Sumabay ka lang sa pagkanta. Bawat puna ay parang isang tinik. Hindi lang para kay Tala kundi pati na rin sa akin. Nakita kong kinagat ni Tala ang kanyang labi. Pilit na kinokontrol ang kanyang emosyon. At si Giose ay nakatayo pa rin sa labas ng bintana. Tahimik na tinitiis ang hindi makatarungang pagtrato sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, bigla kong napagtanto na ang aking mga pagkiling sa kulturang Pilipino ay maaaring naging dahilan kung bakit marami akong magagandang bagay na napalampas. Marahil ay dapat kong muling suriin ang aking mga pananaw. Ilang araw ang lumipas, dumating ang araw ng solo auditions. Ito ang magpapasya kung sino ang kakatawan sa paaralan para sa state competition. Ang 15 mag-aaral ng Wilson High School ay magpapakitang gilas ngayon. Unang sumalang si Samantha. Pumili siya ng isang sikat na pop song. Ang kanyang teknika ay tunay na mahusay. Malinis ang pag-abot niya sa matataas na nota at matatag ang mababang tono. Ngunit tulad ng naramdaman ko noon, kulang sa kaluluwa ang kanyang pag-awit, masyadong mekanikal. Mula sa ibaba ng entablado, tumango si Richard ng may kasiyahan at pumalakpak pa. Samantha, iyan ang kalidad na hinahanap natin. Ang ilang sumunod na mag-aaral ay nagpakita rin ng maayos na pagtatanghal, ngunit walang sino mang naging katangi-tangi hanggang sa umakyat si Tala sa entablado. Sa sandaling iyon, nagbago ang buong kapaligiran. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at madilim na palda na nagbibigay sa kanya ng simple at eleganteng anyo. Tumayo siya sa gitna ng entablado. Huminga ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagsimulang kumanta. Ito ay isang awiting Tagalog. Hindi ko maintindihan ang mga salita, ngunit mula sa unang nota pa lamang, ako ay nabigla. Ang kanyang boses ay napakadalisay. Napakagandang pakinggan, na tila tumatagos sa kaluluwa. Bawat nota ay puno ng damdamin. Bawat linya ng liriko ay nagsasalaysay ng isang kwento. Kahit hindi ko naiintindihan ang wika, ramdam ko ang kalungkutan, pag-asa, pag-ibig, at katatagan sa kanta. Sa buong rehearsal room, lahat ay natahimik. Ang mga mag-aaral na nag-uusap ay tumigil. Ang mga guro na nag-aayos ng pyesa ay ibinaba ang kanilang ginagawa. At maging ang janitor na nagwawalis sa pasilyo ay huminto at tumayo sa tabi ng pinto upang makinig. Ang boses ni Tala ay may mahika. Kaya nitong patigilin ang oras at patahimikin ang mundo. Ang kanyang pag-awit ay minsan malambing, na parang isang bulong, at minsan naman ay matayog, na parang umaabot sa kalangitan.
Bawat pagbabago sa tono ay perpekto. Ang pinakamahalaga, ang kanyang pag-awit ay may kwento, may damdamin, may buhay. Hindi lamang ito isang pagpapakitang gilas ng teknika, kundi isang pagpapahayag ng kaluluwa. Naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. Ito ay isang uri ng damdamin na hindi ko pa naranasan sa anumang pagtatanghal. Nang maglaho ang huling nota, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Hindi ito isang katahimikan ng pagkaasiwa, kundi isang katahimikan pagkatapos maranasan ng isang bagay na lubos na nakaaantig. Lahat ay nakababad pa rin sa kanyang awit. Matagal bago nakabawi. Sa wakas, isang mag-aaral ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng pangalawa, pangatlo. Di nagtagal, umalingaw-ngaw sa buong silid ensaya ng masigabong palakpakan. Nakita kong maraming mag-aaral ang may luha sa kanilang mga mata. Sila ay lubos na naanting sa awit ni Tala. Subalit, ang mukha ni Richard ay napakasama. Hinintay niyang tumigil ang palakpakan at marahang sinabi, magaling ang pagkakanta, pero ang estilo natin ay mas nakatuon sa classical at pop. Ang ganitong uri ng katutubong himig ay maaaring hindi angkop. Tala, manatili ka na lang sa pagiging bahagi ng koro. Ang mga salitang iyon ay parang isang kulog na muling nagpatahimik sa buong silid. Nagkatinginan ang mga mag-aaral, lahat ay nararamdaman na ang desisyon ay hindi makatarungan. Siya ang pinakamagaling kumanta. Pabulong na sabi ng isang mag-aaral. Oo nga, bakit hindi siya payagang mag-solo? Sang-ayon naman ang isa pa. Ngunit nagkunwari si Richard na walang narinig at nagpatuloy sa pag-aayos ng ibang mga bagay. Tahimik na bumaba si Tala sa entablado at bumalik sa kanyang upuan. Nakita kong pilit niyang pinapanatili ang kanyang kahinahunan, ngunit ang pagkadismaya at sakit sa kanyang mga mata ay kitang-kita. Sa labas ng bintana, mahigpit na ikinuyom ni G. Jose ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng magawa. Nag-alab din ang apoy sa aking puso. Hindi lamang ito kawalan ng katarungan. Ito ay hayagang diskriminasyon. Ang talento ni Tala ay napakagaling. Ngunit dahil sa kanyang pinagmulan, ito ay binaliwala. Sa sandaling iyon, nagsimula akong pagnilayan ng aking mga pagkiling sa musikang Pilipino. Kung kahit ako, isang eksperto sa sound engineering, ay naantig sa awit ni Tala. Hindi ba't napakababaw ng aking mga naunang pananaw? Marahil ay oras na upang muli kong kilalanin ang musikang Pilipino at muling kilalanin ang kulturang ito. Sa wakas, dumating ang araw ng kompetisyon. Ang California State Performance Center ay punong-puno. Mahigit 1,000 manunood ang naroroon. Ang mga choir mula sa 15 paaralan ay maglalaban-laban ngayon. Ang mga magulang, mga personalidad sa industriya ng musika, at mga guro at mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan ay dumalo. Ito ay isang tunay na pagdiriwang ng musika. Nasa sound control room ako, paulit-ulit na tinitingnan ang mga kagamitan. Bawat mikropono, bawat amplifier, bawat kable ay kailangan tiyakin na perpekto. Sa isang malaking kompetisyon na tulad nito, walang puwang para sa anumang teknikal na pagkakamali. Sa backstage, sa mga dressing room, ang mga mag-aral mula sa bawat paaralan ay gumagawa ng kanilang huling paghahanda. Ang Wilson High School ay ang ikasampung magtatanghal. Ang mga mag-aaral ay nakasuot ng unipormeng itim na choir robe. Mukhang kinakabahan, ngunit nasasabik. Si Tala ay nasa likurang hanay pa rin. Mas maliit siya kaysa sa iba. Halos natatakpan. Ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matatag na para bang naghihintay siya ng isang espesyal na sandali. Sa hanay ng mga manonood, nakita ko si G. Jose. Nakasuot siya ng medyo lumang ngunit malinis na madilim na suit. Nakaupo malapit sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Kitang-kita ang kanyang kaba. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa paligid. At pagkatapos ay ibinabalik ang kanyang tingin sa entablado, naghihintay sa paglabas ng kanyang anak. Opisyal na nagsimula ang kompetisyon. Ang unang 9 na paaralan ay sunod-sunod na nagtanghal. Ang ilan ay pumili ng mga classical na piyesa. Ang ilan ay modernong pop. Bawat grupo ay may kanya-kanyang katangian at mataas ang antas. Ang mga manonood ay masigabong pumalakpak. Napakasigla ng kapaligiran. Sa wakas, oras na ng Wilson High School. Maayos na umakyat sa entablado ang mga mag-aaral. Mukhang maringal sa ilalim ng mga ilaw. Si Richard, na nasa conductor stand, ay itinaas ang kanyang baton, handa nang magsimula. Ang mga unang kanta ay naging maayos. Ang pagtatanghal ng mga mag-aaral ay katamtaman. Ang solo ni Samantha ay nakakuha rin ng magandang palakpakan.
Bagamat hindi ito nakamamangha, ito ay pasado na. Subalit, sa kasukdulan ng ikalimang kanta, isang sakuna ang nangyari. Biglang nawala ang lahat ng tunog. Walang boses mula sa mga mikropono. Nawala ang saliw ng musika. At maging ang mga ilaw sa entablado ay namatay. Sa control room, nagmamadali kong pinipindot ang mga switch at button. Sinusubukang ayusin ang problema. Ngunit kahit anong gawin ko, walang reaksyon mula sa sistema. Tila nagkaroon ng malaking problema sa pangunahing supply ng kuryente at mangangailangan ito ng mahabang panahon upang maayos. Ang entablado ay biglang naging napakatahimik. Ang mahigit 1,000 manonood ay nagsimulang magingay. Ang bulungan ay lumakas. Namutla ang mukha ni Richard. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mga mag-aaral ay nagsimula na ring mataranta. Ang ilan ay tumitingin sa paligid. Ang ilan ay may mukhang puno ng pagkalito. Ginamit ng mga organizer ang emergency broadcast system upang ipaalam sa lahat na may problema sa kagamitan at kasalukuyan itong inaayos. Humihingi ng pasensya. Ngunit malinaw na matatagalan ang pagkumpuni. Ang kapaligiran ay lalong naging balisa. Sa sandaling iyon, nakita ko si Tala na dahan-dahang naglakad mula sa likod patungo sa harap ng entablado. Habang ang lahat ay nalilito dahil sa biglaang pangyayari, siya lamang ang tila napakahinahon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at elegante na para bang ang sandaling ito ay matagal na niyang hinihintay. Naglakad si Tala patungo sa gitna ng entablado. Walang mikropono. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsimulang kumanta. Walang saliw. Walang tulong mula sa sound system. Tanging ang kanyang sariling boses lamang. Pinili niya ang awiting Tagalog na iyon. Ang parehong kanta na inawit niya noong adisyon. Sa simula, medyo mahina pa ang kanyang boses. Ngunit habang tumatagal, ito ay lumilinaw at lumalakas. Ang hindi ka panipaniwala ay sa malaking performance hall na ito na kayang maglaman ng mahigit 1,000 tao, ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok. Walang mikropono. Tanging ang kanyang sariling lalamunan ang gumawa nito. Ang ingay mula sa mga manonood ay unti-unting humina. Bawat isa ay nabighani sa biglaang pagtatanghal na ito. Sa control room, pinigil ko ang aking hininga. Nakatuon sa panonood, lubos na nabigla. Hindi ito kapangyarihan ng makina. Ito ay dalisay na tunog na nagmumula sa puso. Ito ay isang milagro na hindi ko pa nasaksihan. Ang tinig ni Tala ay umalingaw sa buong bulwagan, tulad ng musika mula sa langit. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, na para bang siya na lang ang natitira sa mundo. Walang tulong mula sa mga ilaw. Walang suporta mula sa sound system. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa isang bintana sa itaas ang nagbigay sa kanya ng isang banal na sinag. Ang kanyang boses sa simula ay malambing at puno ng damdamin, umaawit ng pangungulila at pag-ibig. Habang umuusad ang kanta, ang kanyang boses ay lumalawak mula sa isang mababang himig hanggang sa isang mataas na pagpapahayag. Bawat nota ay perpekto. Bawat linya ng liriko ay puno ng damdamin. Sa control room, mahigpit kong hinawakan ng aking mga kamay. Ang tibok ng aking puso ay napakabilis na parang lalabas na. Bilang isang sound engineer, nakasaksi na ako ng hindi mabilang na mga palabas, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang live performance na ganito katindi ang dating. Ang boses ni Tala ay hindi nangangailangan ng anumang kagamitan para pagandahin. Ito ay perpekto na sa sarili nito. Sa hanay ng mga manonood, nakita ko si G. Jose. Tahimik siyang lumuluha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng bahagya. Ito ay mga luha ng pagmamalaki, pasasalamat, at walang katapusang pagmamahal. Ang mga manonood ay lubos na naantig. Maraming taong nagpupunas ng kanilang mga luha. Ang ilan na ipinikit ang kanilang mga mata. Taimtim na nakikinig sa dalisay na himig na ito. Sa sandaling iyon, ang wika ay hindi nahadlang. Ang musika ay naging isang pandaigdigang tulay na nag-uugnay sa puso ng lahat. Nang matapos ang kanta, isang segundo ng katahimikan ang sumunod. At pagkatapos ay isang dumadagundong na palakpakan ang sumabog. Lahat ay tumayo, pumalakpak, at sumigaw ng "Bravo!" Ang palakpakan ay tumagal ng mahabang panahon. Si Richard Thompson ay nakatayo sa tabi, nakatulala, ganap na nabigla. Maging si Samantha ay nakatingin kay Tala ng may paghanga at hindi makapaniwalang tingin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Tala ay yumuko ng malalim sa mga manonood. Ang kanyang mukha ay kalmado,
Ngunit nakita ko ang kislap ng luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang tahimik at hindi kapansin-napansing babaeng Pilipino sa likurang hanay. Siya ay isang tunay na bituin. Isang mang-aawit na kayang hawakan ng kaluluwa ng mga tao. Ang gabing iyon, nanalo ang Wilson High School sa kompetisyon. Ngunit ang pinag-usapan ng lahat ay hindi ang tropyo, kundi ang pagtatanghal ni Tala. Ang kanyang a cappella performance sa panahon ng blackout ay naging isang alamat sa kasaysayan ng kompetisyon. Pagkatapos ng seremonya ng parangal, lumapit si Richard Thompson kay Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya. "Tala, patawarin mo ako. Masyado akong makitid ang isip. Ang iyong talento ay isang bagay na hindi ko pa nakita. Ikaw ay isang tunay na artista." Pumunta rin ako at humingi ng paumanhin kay Tala at sa kanyang ama. "Ginoong Reyes, Tala, patawarin ninyo ako sa aking mga naunang pagkiling. Ngayong gabi, ipinakita ninyo sa akin kung ano ang tunay na musika." Ngumiti si Jose at sinabi, "Miss Carter, ang musika ay para sa pagpapagaling. Ang iyong pag-unawa ang pinakamagandang gantimpala para sa amin." Pagkatapos, isinalaysay niya ang kanyang kwento. Siya pala ay isang sikat na mga awit ng kundiman sa Pilipinas noong kanyang kabataan. Ngunit upang mabigyan si Tala ng mas magandang kinabukasan, isinuko niya ang kanyang pangarap at dinala ang kanyang pamilya sa Amerika upang magtrabaho bilang isang welder. Ang ina ni Tala, si Luz Biminda, ay isa ring mahusay na mang-aawit at kompositor. Ang kantang inawit ni Tala ay ang huling obra na isinulat ni Luz Biminda bago siya pumanaw. Nais nilang gamitin ang musika upang maipahayag ang kanilang pagmamahal at pag-asa upang maramdaman ng mga nakikinig ang init nito. Sa sandaling iyon, lahat ng aking mga pagkiling ay naglaho. Naunawaan ko na ang musikang Pilipino ay napakapuno ng damdamin dahil ito ay nagmumula sa puso. Upang mas maunawaan ang kulturang ito, nagpa siya akong gumawa ng isang dokumentaryo tungkol kay Tala at Jose. Nakipag-ugnayan ako sa isang lokal na istasyon ng TV at iminungkahi ang ideyang ito. Nais kong sabihin sa lahat ang kanilang tunay na kwento, kung paano natunaw ng pag-ibig at pag-unawa ang pagkiling. Naging interesado ang producer ng TV station at agad na inaprobahan ang proyekto. Gumugol ako ng ilang linggo sa pag-interview kina G. Jose at Tala, itinatala ang kanilang mga saloobin. Medyo kinakabahan si G. Jose sa harap ng kamera, ngunit ang kanyang mga salita ay taos-puso at nakaaantig. Hindi ko pinagsisihan ang anumang bagay. Bagamat nawala sa akin ang aking orihinal na trabaho, natagpuan naman ng aking anak ang kanyang entablado dito. Mas mahalaga iyon kaysa sa anupaman. Ang musika ay walang hangganan at gayon din ang pag-ibig. Mas natural ang naging pagpapahayag ni Tala. Nais kong gamitin ang aking boses upang ipaalam sa mas maraming tao ang kagandahan ng Pilipinas. Kami, mga Pilipino, ay mahilig kumanta dahil sa pamamagitan ng pag-awit. Maipapahayag namin ang aming pinakamalalim na damdamin. Sana ay magustuhan din ng aking mga kaibigang Amerikano ang musikang Pilipino tulad ng paggusto ko sa musikang Amerikano. Pagkatapos ipalabas ang dokumentaryo, naging napakainit ang pagtanggap dito. Maraming manonood ang tumawag sa istasyon ng TV. Sinasabing labis silang naantig sa kwento. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang kulturang Pilipino. Ang kwento ng pamilyang ito ay nagpabago sa aking pananaw sa kung ano ang tunay na tagumpay. Gusto kong matuto pa ng higit patungkol sa Pilipinas. Sa programa, hayagan akong humingi ng paumanhin. Dati, mayroon akong malaking pagkiling sa kulturang Pilipino. Ngunit itinuro sa akin ng pamilya Reyes na ang tunay na pag-unawa ay nangangailangan ng pag-alis ng mga pagkiling at pakikinig ng buong puso. Hindi lamang binago ng dokumentaryong ito ang pananaw ng mga manonood tungkol sa Pilipinas, kundi binago rin ito ang landas ng aking buhay. Nagpasya akong personal na pumunta sa Pilipinas upang maranasan ang lupaing pinagmulan ng napakagandang musika. Nang malaman ni Jose ang aking plano, kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik. "Anika, kung pupunta ka talaga sa Pilipinas, kailangan kong ipakilala sa iyo ang aking pinakamatalik na mga kaibigan. Dadalhin kita sa concert hall kung saan kami unang nagkita ni Luz Biminda, sa aming paboritong lugar para sa street food, at ipapakita ko sa iyo ang pinakamagagandang tanawin sa Pilipinas." Nagulat ang aking mga kasamahan sa aking pagbabago. Nagbago na talaga si Anika. Dati, palagi niyang iniiwasan ang musikang Asiano. Oo, nagbago na nga ako. Ang awit ni Tala ay hindi lamang sinakop ang mga manonood noong gabing iyon, sinakop din ito ang aking pusong puno ng pagkiling.
Natutunan ko kung ano ang tunay na pagiging bukas at kung ano ang tunay na pag-unawa. 3 buwan ang lumipas. Sa wakas ay tumuntong ako sa lupain ng Pilipinas. Habang dumadaan ang eroplano sa mga ulap at nagsimulang bumaba, nakita ko mula sa bintana ang hugis ng Pilipinas. Ang luntiang mga bundok, ang asul na dagat, at ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod. Ang lupaing ito ay napakaganda at puno ng buhay. Ang puso ko ay puno ng pananabik at kaunting kaba. Ito ang unang pagkakataon na pumunta ako sa Asya. Ang unang pagkakataon na personal na maranasan ng bayang laging ikinukwento ni Natala at Giuse. Ang Ninoy Aquino International Airport ay mas moderno at masigla kaysa sa inaasahan ko. Sa paligid ay mga usapan sa wikang Filipino at nakikita ko ang mga pamilyar na salita sa mga karatula. Ang kultural na kapaligirang ito ay nagparamdam sa akin ng pagiging bago at pamilyar dahil ilang buwan na rin akong nag-aaral ng Filipino. 1 linggo nang mas maagang bumalik si G. Jose sa Pilipinas upang sunduin ako sa paliparan. Paglabas ko ng customs, nakita ko siyang may hawak na karatula na may nakasulat na pangalan ko sa Ingles. Halos hindi ko siya nakilala. Nag-iba ang kanyang anyo. Inalis niya ang kanyang karaniwang damit pantrabaho sa Amerika at pinalitan ito ng isang maayos na light blue na polo shirt at madilim na pantalon. Maayos din ang kanyang buhok. Mukha siyang masigla. Sa kanyang pagbabalik sa sariling bayan, muling nag-alab ang liwanag sa kanyang mga mata at ang ngiti sa kanyang mukha ay mas maningning kaysa noong nasa Amerika. "Anika, maligayang pagdating sa Pilipinas," sabi niya sa matatas na Filipino at inulit ito sa Ingles. "Ipapakita ko sa iyo ang tunay na Pilipinas, kung gaano kaganda ang aking bayan." Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pananabik na parang isang bata na sabik na ipagmalaki ang kanyang laruan sa isang kaibigan. Mula sa paliparan patungo sa sentro ng Maynila, si G. Jose ay parang isang profesional na tour guide. Patuloy na ipinakikilala ang mga tanawin sa daan. "Tingnan mo, iyan ang sikat na Manila Bay. Napakaganda ng paglubog ng araw dyan." "Doon naman ang sentro ng negosyo ng Makati." "Malapit na tayo sa puso ng Maynila." Ang kanyang tono ay puno ng pagmamahal at pagkasabik sa lupaing ito na lalong nagpasabik sa akin sa aking paglalakbay sa Pilipinas. Ang una naming pinuntahan ay ang Cultural Center of the Philippines. Ang maringal na gusaling ito sa may baybayin ay isang halo ng tradisyonal na disenyong Pilipino at modernong arkitektura. Habang nakatayo sa labas ng CCP, naging malalim at puno ng alaala ang ekspresyon ni G. Jose. 20 taon na ang nakalipas. Sa entablado na iyan ko unang nakilala si Luz Viminda. Naging napakalambing ng kanyang boses. Iyon ay isang konsierto na tinawag na Himig ng Pag-ibig. Inawit niya ang mutya ng Pasig. Siya ay 23 taong gulang pa lamang noon, nakasuot ng puting traje de mestiza, maganda na parang isang anghel. Ang kanyang boses ay napakadalisay, napakaganda, at ang buong bulwagan ay nabighani sa kanyang awit. Noon din, nahulog ang loob ko sa kanya. Sa sandaling iyon, alam kong natagpuan ko na ang aking soulmate. Dinala niya ako sa loob ng CCP. Itinuro ang gitna ng entablado. Diyan mismo nakatayo si Luz Viminda. Nang inawit niya ang mga linyang puno ng damdamin, natahimik ang buong bulwagan. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras at ang tanging naririnig sa buong mundo ay ang kanyang tinig. Naiisip ko ang kagandahan ng gabing iyon, kung paano nagtagpo, nagmahalan at nag-isa ang 2 kabataan dahil sa musika. Sa labi ng CCP, nakasalubong namin ang ilang matatandang kasamahan ni G. Jose? Mga veterano sa industriya ng musikang Pilipino. Napakainit ang kanilang pagtanggap sa kanyang pagbabalik. "Jose, sa wakas ay bumalik ka na," sabi ng isang matandang may puting buhok, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Sabik na kami sa iyo at kay Luz Viminda. Narinig namin ang pagtatanghal ni Tala sa Amerika. Ipinagmamalaki namin kayo." Ang init ng pagtanggap ng mga matatandang kaibigang ito ay nagparamdam sa akin ng init at hospitalidad ng mga Pilipino. Sa mga sumunod na araw, dinala ako ni G. Jose sa iba't ibang sulok ng Maynila. Pumunta kami sa makasaysayang simbahan ng San Agustin sa Intramuros upang maramdaman ang malalim na pananampalataya ng mga Pilipino. Namasyal kami sa masiglang Bonifacio Global City upang maranasan ang modernong pamumuhay. Ngunit ang pinakahindi ko malilimutan ay ang gabi namin sa isang abalang kalye na puno ng street food. Ang lugar ay puno ng tao at ang amoy ng iba't ibang pagkaing Pilipino ay nakakatakam. Sabik na hinila ako ni G. Jose mula sa isang stall patungo sa isa pa. "Ito ang isaw, ito ang kwek-kwek,
Ito naman ang halo-halo. Bawat isa ay klasikong pagkaing Pilipino. Kailangan mong subukan. Ang kanyang masayang disposisyon at ang init at sigla ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay labis na nakaantig sa akin. Ang mga tao rito ay laging nakangiti, napakamatulungin, na nagparamdam sa akin isang dayuhan ng init ng isang tahanan. Ilang araw ang lumipas. Bumalik na rin si Tala sa Pilipinas. Bakasyon na niya mula sa kanyang paaralan sa Amerika at mananatili siya sa Pilipinas sa loob ng 1 buwan. Nang makita niya ako sa airport, tuwang-tuwa siya na parang bata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan ng pag-uwi. Ate Anika, sa wakas, dumating ka na. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Nakasuot siya ng isang magaan na bestida at naka-ponytail ang kanyang buhok. Mas masigla at kaibig-ibig kaysa noong nasa Amerika. Dadalhin kita sa mga paborito kong lugar. Ipatitikim ko sa iyo ang lahat ng pinakamasarap na pagkain sa Pilipinas. Hinawakan niya ang aking kamay na parang isang tunay na kapatid na nagparamdam sa akin ng labis na init. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay nang bisitahin namin ang puntod ni Luz Viminda. Isang maaraw na umaga ng Sabado iyon. Nagmaneho kami papunta sa isang tahimik na memorial park sa Antipolo na may tanawin ng Kalakhang, Maynila. Ang libingan ni Luz Viminda ay nasa isang tahimik na dalisdis, napapaligiran ng lunti ang mga puno at mga ligaw na bulaklak. Ang tanawin ay napakaganda. Ang lapida ay gawa sa puting marmol kung saan nakasulat ang awit na walang hanggan, aming Luz Viminda. Sa harap ng puntod ay may isang bungkos ng sariwang bulaklak at mga alaala na iniwan ng mga tagahanga ng musika.